Narito na ang mahalagang balita mula sa PNA Headlines. Sa pagsisimula ng lokal na kampanya para sa midterm election sa Mayo, pinaalalahanan ng Malacanang ang mga kandidato na sumunod sa batas. Sa press briefing sa palasyo, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na bilang mga magsisilbing pinuno ay dapat manguna ang mga kandidato sa pagsunod sa batas. Sa Oplan Baklas na pinangunahan ng Commission on Elections ngayong araw, pinuna ni COMELEC Chair George Garcia na marami sa mga kandidato ang nahuling lumabag sa mga panuntunan sa pagpapaskil ng campaign materials. Nagpaalala rin si Castro sa kapulisan at kasundaluhan na manatiling tapat sa tungkulin at huwag magpagamit sa mga politiko lalo ngayong eleksyon. Samantala, tapos nang mag-imprenta ang COMELEC ng mahigit 68 million na voters information sheets para sa eleksyon sa Mayo. Ito ang magsisilbing kodigo ng bawat botante sa kanilang pagpunta sa mga presinto sa Mayo 12. Laman nito ang pangalan at address ng isang botante, gayon din ang listahan ng mga kandidato at party list at mga paalala kung paano bumoto. Ipamimigay ang mga voters information sheet mula sa mga lokal na opisina ng COMELEC sa Abril. Plano ng gobyerno na obligahin ang mga airlines na ipatupad bilang bahagi ng kanilang operasyon ng Advanced Passenger Information System o APIS. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ang APIS ay sistemang ginagamit sa buong mundo para sa screening at pagproseso ng mga pasaherong papasok sa bansa. Nakakonekta rin ito sa database ng Interpol para masala ang mga kahina-hinalang personalidad. Naunang inilunsad ng Bureau of Immigration ng APIS alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing digital ang pagpapaigting sa pambansang seguridad. Ayon pa kay Castro, sa ngayon ay malalaking airlines ang kalahok sa implementasyon ng APIS. Ang Cebu Pacific naman ang unang carrier na nakapag-integrate sa APIS sa sistema nito. Sinabi ni Castro na kapag maayos na ang lahat ay gagawing mandatory ang APIS sa sistema ng lahat ng airlines. Samantala, patuloy ang mga hakbang ng gobyerno para labanan ng cybercrimes na tumatarget sa mga bangko at iba pang financial institutions. Ayon kay Castro, tinatayang 528 billion pesos ang nawala mula sa mga financial institution dahil sa cybercrimes noong 2024. Sinabi niyang patuloy na ina-upgrade ng gobyerno ang mga regulasyon at pagsisikap nito para labanan ang cybercrimes. Hinimok ni Castro ang mga bangko na rebisahin ang kanilang mga polisiya lalo na sa mga online transactions. Nanawagan din siya sa financial sector na ipaalam sa publiko kung paano makaiwas sa mga cybercrimes tulad ng online scam. Sa ibang balita, nakumpleto na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang isang flood control project na magbibigay ng proteksyon sa mga residente ng Baseco Compound sa Maynila mula sa pagbaha. Ayon kay DPWH National Capital Region Director Loretta Malaluan, nagkakahalaga ang proyekto ng 96.4 million pesos. Isinagawa ang proyekto mula Mayo 2024 hanggang Enero 2025. Ang proyektong ito ang ika-4 na yugto ng slope protection na itinayo para humarang sa baha at pag-apaw ng ilog. May iwasan din ito ang pagguho ng lupa at mapapaganda ang kalidad ng tubig sa lugar. Nakumpleto ng DPWH ang 3 yugto ng slope protection project ng Baseco Compound na umabot sa halagang 285 million pesos. Sinabi ni Malaluan na 3 yugto pa ang itatayo at popondohan sa ilalim ng 2025 national budget. Muli namang nagpaalala ang Department of Health sa lahat ng mga magulang na pabakunahan ang kanilang mga anak laban sa tigdas. Ito ay matapos magpahayag ng pagkabahala ang DOH sa pagtaas ng mga kaso nito. Mula noong January 1 hanggang March 15 ngayong taon, nakapagtala ang DOH ng mahigit 1,100 kaso ng tigdas. Mas mataas ito ng 27% mula sa 930 na naitala sa parehong panahon noong 2024. Nasa 800 o 68% ng mga nagkatigdas ay mga batang hindi pa nabakunahan. Ayon kay Health Secretary Chudoro Herbosa, patuloy ang pagsasagawa ng routine immunization para sa mga batang hanggang 12 buwang gulang upang maprotektahan sila laban sa iba't ibang sakit, kabilang ang tigdas. Pinababakunahan din ang mga batang edad 13 hanggang 59 na buwang gulang na hindi nakakumpleto ng routine immunization. Payo pa niya sa mga magulang makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center at magpa-schedule para sa pagpapabakuna. Nitong Miyerkules, pinaalalahanan ng Malacanang ang publiko na lumahok sa bakunahan sa purok ni Juan para sa mga magpapabakuna laban sa tigdas. Isinasagawa na ang kampanya sa mga health centers sa mga lungsod ng Caloocan, Quezon, Taguig, Maynila, Mandaluyong at Las Piñas.
Sa balitang pangkalakalan, hinihikayat ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang mga taxpayer na magbayad ng buwis at isumite ang kanilang income tax return o ITR bago mag-Abril 15. Sa pahayag ni BIR, Commissioner Romeo Lumagi Jr., sinabi niyang layunin ng ahensya na mapadali ang pagbabayad ng buwis ng mga taxpayer upang maiwasan silang mapatawan ng multa. Maaaring magbayad ng mga taxpayer gamit ang Bureau e-filing facilities tulad ng Electronic BIR Forms o BIR Forms at Electronic Filing and Payment System, pati na rin sa mga online platform gaya ng GCash, Paymaya at MYEG. Para naman sa mga walang access sa internet, maaaring mag-file ng ITR sa e-lounge facility sa mga Revenue District Office. Magbubukas din ang BIR ng mga e-filing hubs sa BIR National Training Center na magagamit mula ika-24 ng Marso hanggang ika-15 ng Abril. Samantala, sasalubungin ng malakihang dagdag presyo sa produktong petrolyo ang mga motorista sa unang linggo ng Abril. Base sa pandaigdigang kalakalan ng petrolyo, tataas ang presyo ng gasolina mula 85 centavos hanggang piso at 35 centavos kada litro. Sa diesel, tataas ito ng 75 centavos hanggang piso at 25 centavos kada litro, habang sa kerosene naman ay 95 centavos hanggang piso at 10 sentimo kada litro. Ayon kay Rodela Romero, Assistant Director ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau, epekto ito ng pagpataw ng sanctions ng Amerika sa Iran at patuloy na alitan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Nakaapekto rin ang banta ng US na patawan ng taripa ang mga bansang bumibili ng krudong langis mula sa Venezuela. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account, Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News at Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si Benj Bondok, ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas. Happy weekend po sa inyong lahat.